Good afternoon po mga ka-foodie. Ayan, nandito na naman po tayo at ayan, may panibago na naman tayong video at upload. Ito po ay para sa update ng ating balbakwa. So sa ating balbakwa, nagdagdag ako ng kalahating kilong karne ng baka at kalahating kilong labot or yung ox stripe or yung tuwalya ng baka kung tawagin. So ayan, naririnig nyo, medyo umuugong-ugong na siya, malapit ng mag-whistle. So nanghiram muna ako ng pressure cooker sa kapatid ni Nanay Yaki, Tito Nea Rivera, si Papito ng Amerika. Ayan. Kasi nga po yung ating pressure cooker ay nasira na. So yun galing pa naman sa biyanan ko at yun napakatagal na, tsaka mamahalin pa po yung ano na yun, yung pressure cooker na yun, nasira na yun, ni welding lang na mister. So ngayon nasira na siya, yung mismo tornilyo na yung bumitaw. At ayan, nagpapakulo na rin ako ng eto. Yan, chicken breast. Tapos, ito yung ating baka at yung labot. Yun pong ating balat ng baka or balat din ng kalabaw. Wala ko lang pero sana tama ay napakulo na natin yan. Napakita ko na sa inyo na i-pressure lang. So, nandito na, pinalalambot na or pinaalis na yung pagka-frozen. Pero pasin nyo bakit gumagawi din yung apoy. Kinagilid ko na nga po yung kaserola kasi yung apoy niya pagawi doon. So, ayan. Ito, antayin ko lang itong lumambot, ihimayin ko yan or i-chop ko na lang din ng kutsilyo para mabilis. At dito ay nag-slice na ako ng isang pack ng speedball, yung pinakamalaki. So hindi ko alam kung meron pang mas malaki dyan, pero merong maliit, tas yan yung sumunod na malaki. So yan yung binili ko. Tapos ayan, ito yung kalahating kilong bacon, ito na isang cup nya, at yung sa balbakwa. Yun. Ayan na. So, unahin ko muna yung hiwain yung ating mga pang pansit. So, ito yung ating pang balbalbalkwa. Meron na siyang chorizo, ibalbaw, at ito na Ayan, napansin nyo siguro, naghawan na ako dito. Tinanggal ko na po yung nakataob dito. At tinanggal ko na rin yung oven para maluwag po yung aking working area and working space, lalo na pagka mga lechon belly, lechon or kahit na yung mga paluto, kasi para yung mga tray nandyan na lang yan. At baka sakaling pagdating ng ay po tayo ng maliit na lamesa dito po yan or dito, para pag nagbo-vlog ako pwede na dito habang naghihiwa, di po ba? Kasi ang hirap nung naghihiwa, naka-side lang tayo. So ayun, naghihiwa po muna ako, samahan nyo po ako mga kapudi, at mamaya i-update ko kayo kung paano natin lutuin yung balbakwa at saka yung pasit bihon kisado, alam niyo naman po yan. At i-deliver natin dito lang sa kapitbahay. So isang kabahayan lang or isang bakuran lang ang layo sa amin. So yun yung dinilibera namin ni Durcel last year ng Okoy King. Yan, meron tayong dalawang tray dito. Yung isang tray ay para sa pasit nga po. So babalatan ko muna tong ating carrots. Ugasan ko na muna, tapos para diretso i-slice. Masarap lang po ang pansit pag bagong luto. Yan, medyo maluwag-luwag na tayo dito. Sa bagay, ganito rin naman po yung ayos na dati. So kaya ko lang po inilabas yung oven ay parang magbe-bake po. So pwede rin naman doon sa loob. Kasi napaka-alikabok po Alikabukan na lang po. Ang lakas maka-alikabok dito sa labas. Bala ko nga po sana itong bintana, it's either na pasimento ko na po o pasaraduhan. Kasi po yung pinaka-glass po ng bintana ay bumibitaw pa rin kahit na i-glue po ulit. Or itira ko yung bakal at pasukatan ko ng pag-sliding. Pero yung kasing laki din po ng ito po kasing laki din po nito. Yan. Ganyan siya kalaki pagka naka-cross parang ito. Pag i-slide, ganyan lang din ang kalahati. Pwede ditong sumungaw or pwede rin dito i-slide lang po yung bintana. So, pinag-iisipan ko pa po kung sasaraduhan na. Kasi pag mahangin, yung pong apoy dito ay nililipad. Malakas po sa gasol kasi pag nililipad ng hangin. Kaya ko po pinag-iisipan, ayoko po pagsisihan na
niya. Pag sinaduhan ko kasi, pwede pong tanggalin na natin yung pinakabakal lang ng salamin at tatapalan na lang to ng hollow block. Tapos ipaplatada kasi may bakal na siya. Hindi na tatanggalin yung bakal. Or yun nga po, yung sliding. Or kasi kung sasaraduhan, dating ang araw na ito po, kabilang bakuran ay baka maano na, yung ma-develop na. Yan, ito na po ang nagtatapos sa kabila ng mga gulay. Nakita nyo naman, naghahawa si yung butas yung ganito, wala pangalan. Itong celery, maglalagay ako sa ating pansit. Beyond gisado, masarap to or kinchay. Depende sa panlasa ninyo. Pero kananiwa sa lalaki, ewan ko po, correct nyo po ako mga kaputi sa mga viewers natin dyan kung ayaw nyo ng ganito sa may pansit. Or baka pag nagkakaedad na, okay na lang din yung ganito. Pero si Mr. ayaw po niya na may ganito, ayaw na may kinchay. So yan, inugasan ko na, baliin natin dito kasi mayroon pa yung ayan o, tatanggalin natin to. So hindi nakakaalam. Para madali siyang hiwain. Para walang ganit. Kung ba sa English yung ganit, parang magulang na. Kasi pag di mo ba, pag magulang na, pag nimuya mo, para siyang mayroong mga sapal. Yun. Dito, tatanggalin ko muna yung stem. Una ko muna ang hihiwain yung stem. At hindi ko siya pipinuhin. Medyo malalaki. Yan, pagpasensahan nyo na yung aking sangkalan, baka mabas tayo. Pero lagi ko po yung ini-scotch bright at saka yung steel wool. Yan, nakita nyo naman. Ganyan lang po talaga siya kasi kahoy. Pero hindi naman po mahawa yung kanyang pinakalaman ng kahoy pag naghihiwa. Yan. Hindi gaya ng iba. Kasi ito po ay santol. Yan, yung dalawang maliit ko, santol yun. Ito naman tayo sa dahon ng celery. Alam nyo, dapat gustuhin natin to kahit ayaw natin. Ba't natin natin, ako lang siguro. Kasi po ito ay mainam daw sa kidney. Mga kinchay, ito cleansing. Meron tayong ito, chicharo. Medyo mura ngayon kaya bumili ko. Pinagpipilian ko kung chicharo or bagu beans. Sa chicharo tayo. So tatanggalin lang natin tong dulo sa dulo. Tapos uhugasan natin lahat. At isasama natin sa tray. Dito naman tayo mga kaputi sa carrots. Yan. Ganyan lang iiwa ko. Or kung meron kayong pang slice. Diba may nabibili ngayon pang slice. Yan. So, nakayari na tayo sa iba. Ito naman yung repolyo. So, ito ay iiwain ko na muna bago ko siya hugasan kasi pag hinugasan lang natin itong outer part lang yung mababasa. Ay, meron pa pala ako natirang carrots konti. So, ito pakita ko lang sa inyo na hihiwain ko yung ating repolyo. So, paghiwa ng repolyo, nasa inyo kung gusto nyo ng pino or malalaki. So, kasi malalanta rin naman siya. Kailangan ko ng strainer para pag hinugasan natin siya. Oh, ang ganda siya, oh. Wala siyang yung pinakabuko. Oh. Dalawang klase daw po yung repolyo. Yung isa ay mapait, yung isa ay hindi. So, hindi ko lang ma-recall kung ang mapait ay yung meron kasing mabigat na may buko sa loob. Bilog yun. Tapos meron mang oblong. Pa-oblong na ganon. Parang mabigat din naman yata. Pero parang hindi siya ganon. Parang hindi solid yung loob niya. Parang ampaw. Merong ganon. So, ito maganda yung ano ko. Kaya lang hindi ko alam kung ito yung mapait. Yan. I-slicein lang natin ng maliliit. Kasi lalo na yung mga ayaw kumain ng gulay. Pag maliliit, hindi na mapapansin. Wala naman din po itong lasa. Ito po ay ano lang, blanco ang lasa niya. 1
wrong. Mayroon po palang buko. Yun lang po pala kalahati. So, yun. Slicein natin ng parang triangle na maliliit. Yan mga kapudi, nakahiwa na tayo. So, ito yung gagamitin natin sa balbakwa. So, meron ako kalahating kilong karne ng baka, kalahating kilong oxride, at 2 kilong balat ng baka at kalabaw. At ito na, sibuyas, bawang, luya, siling panigang, bell pepper, star anise, beef cubes, at tanglad. At bibili pa ako ng daon ng sibuyas. So, nakalimutan ko. At itong ating black beans, pork and beans, and Filipino style tomato sauce. Pwede rin naman po yung tomato paste. At syempre, mantika. Yan. Tapos dito naman, ito na yung ating gagamitin sa pancit gisado. So, celery, sibuyas, bawang lang. Ito ay squid ball. Pwede rin yung kikiam or fish ball. Ayan. Mas mura ang fish ball. Tapos ito ang ating chicharo, carrots. Ito na yung naugasan na natin. At siyempre, toyo lang naman ang kailangan natin dyan, at saka yung ating chicken breast. Ito, niyahon ko na sa aking pinagpakuluan, at ayun, pinalalamig ko lang at i-chop ko lang po siya para mamaya ay mas madaling igisa. At ito na yung ating pinakukulo, pressure cooker. So, inisip ko kung pwede ko na siyang patayin kasi mas gusto ko yung medyo malambot na malambot. Yan, hindi naman yung parang corn beef na. Pero chinap po yan sa pure gold ng parang pang minudo. Ganun po kaliit. Yan, kasing size ng ating mga hiniwa na balat ng baka at saka kalabaw. Yan. So yan, i-update ko kayo mamaya pagka ito ay ready na. Siyempre, pasisingoy natin yan at tayo naman natin tayo ay sabugan. So yan, ang technique niya kung kayo nagmamadali, pwede nyo siyang ilagay sa ilalim ng gripo. Pabusan nyo siya sa gripo para madali siyang lumamig. Wag na wag po natin siyang hawakan para buksan to, kasi yan ay pag pinihit natin pwersa, yung pressure sa loob ay biglang boom sa buo. Pero yung iba naman ay actually kahit hindi mo ginagalaw kung sa sumasabog siguro mga palyado yun or legit. So yan, nakita nyo yung kahit ganyan yan ay malinis naman po yan. Linis ko yan, kaya lang yan nakadikit na yan sa pinaka balat ng pressure cooker kasi matagal na rin po yata itong pressure cooker na to. So yan, tipid tayo mga kapatid. Bumili ako ng daon ng sibuyas. Mas masarap may ganyan. Kung walang malalaki ay pili ng maliit. At itong ano ba tawag dito? Chorizo de balbao, 2. At saka ito. At saka sa nagpapasarap ay giniling naman eh. Ayaw kasi natin ng medyo manamis-namis pagka ilalagay sa balbakwa kasi parang malansa kasi nga balat tapos baka. So ito, request po ito ng paluto, ayaw ng matamis. So kaya ang binili kong mani ay yung nakapakda 5 piso at saka po iginiling ko, hindi yung peanut butter na palaman. Yan. At ngayon, simulan na natin. Nagpainit na tayo ng kawali. Ayan. Ayan, simulan na natin ng step by step mga kapudi. Simulan natin sa sibuyas, bawang at luya. Medyo mahina lang yung apoy kasi sukta ko sa inyo ng step by step. Sibuyas, bawang, luya. Ako po pagka nagbabalbakwa, parang 2 times pa lang ako nagbalbakwa. Yung pong kalahati nito, yung 4 na kilo. Yun po ay walang luya. So titingnan ko kung masarap yung may luya. Sabi ko nga po sa inyo ay hindi kami maluya. Pero ito po ay Ilocano po kasi yung ating customer. Yan. So dito natin, medyo lasan natin yung apoy. Tayo mukha ko habang nag-iisa para makita ninyo yung ating niluluto. Ayan mga kapatid, medyo nagbabrown na yung ibang bawang. Lapit ko ng konti, kaya mag-overheat yung ating camera. Ilagay na natin yung ating mga balat ng baka. Malambot na siya. Maliit naman po yan ng ating itinreaser. Yung best ko po yung nugasan. Muna ko muna yan kasi malambot na yung ating baka at labos. So pwede na rin natin sabay. So ayan, medyo
madikit siya kasi po ay alam niyo naman yung mga balat ng ano, more on collagen. So maglagay na tayo ng karne ng baka. Ayan. Medyo natuyo na siya kasi medyo may sabaw pa yung ating ano, yung ating kinuhang mga baka at labot. So nakakadilim ba ako. Lagay na natin ang tomato sauce. Pwede naman tomato paste, pero manamis-tamis po ang tomato paste kaya lang makulay siya. So ayan, saute muna natin ang tomato paste. Bisa-bisa muna natin. Sarap. Lagay na natin ang black beans at ang ayan, nailagay ko na po lahat ng pressure cooker natin. Ito, yung tuwalya at saka yung karne. Malambot na siya. So, lakasan na natin yung apoy. Ngayon, lalagay ako ng paminta. Mabilisan na lang po yan mga kapuli. At igigisa natin yan sa yan, paminta. Purong Batangas pa na ito paminta na yan. Lagay na natin yung black beans. Natin yan, tapos igigisa natin sa tomato sauce. Chorizo de balbao para lumasa na at umamoy ang aroma. Pwede kayong magdagdag dyan ng konting tubig para dun sa sauce. Gusto nyo medyo masauce. Konting pinagpakuluan ng baka. Lalagay lang po tayo sa alat. Pero yung black beans ko ay hinugasan ko mabuti. 3 times ko hinugasan niya bago ko ihulog dito o ilagay. Kasi nga po ay maalat yan. So ayan, mag-a-add ako ng sabaw ng baka. Pagpakuluan ng baka. Yan, yung pinagpakuluan natin ng labot at saka baka, since malinis naman yung labot, malinis na rin yung baka, pwede natin ilagay sa isang container at i-save natin sa freezer para kung kakailanganin kunin natin. Let's say sa sopas, pwede natin yung ilagay sa sopas. Uy, bukas ko na nga kasi isang sandok pa eh, nahiya pa eh, no, mga kapatid. Ayan, tapos salo tayo kasi didikit yan, lalo na yung balat ng baka magiging madikit. Combination yung mga nilagay natin sangkap. Yung dating ginawa kong balbakwa ay medyo manamis-tamis, meron siyang pineapple chunks. So request ng ating customer, walang pineapple chunks or walang tamis. So pwede na natin ilagay yung ating pork and beans, dagdag linamnam at dagdag kulay. So yung ating lata ng pork and beans ay lagyan natin ng pinagpakuluan ng baka, labot at saka natin ihalo dito. Malasog na ata yung laman kasi gusto ko malambot na malambot siya. Yan, low fire. Tayo sa apoy. Ngayon, lalagyan ko na siya ng isang buong beef cubes. Hatiin pala natin. Sige ko na natin para mas madali siyang matunaw. Yan. Tapos, ilagay na natin ang peanut butter. Actually, it's homemade peanut, crushed peanut. Ano pala? Dinurog na mani pala, hindi peanut butter. Sorry. So, ayan. Bako naman ang mani. Ayan. Ito yung magsisilbing pampalapot natin. Ayan. Puti-puti. Pero may
matamis pa rin po yung. Yun na lang po ilagay nyo. So, ayan. Ito, lalagyan natin ito ng sabaw ng pagpakuluan ng baka. Para may lasa na talaga ng baka. Siyempre, isishake natin kasi ito, lumalapot pa yan habang tumatagal. Dahil yung katas ng balat ay lumalabas pa sa balat yung collagen na. Kaya lalo siya nagiging sticky at malasa. Then, shake natin to. Yan. Mas maganda nga kung medyo mainit pa yung sabaw. At iulog natin dito. Sarap yan. May tinatawag na peanut milk. Gatas ng manok. Ngayon, halo-halo tayo at tikman muna natin kasi para malaman natin yung alat. Parang dagdag tayo na patis. 2 tablespoon po siguro yun. Tansya lang. Kasi may asin na po yung ating baka na pinakulot. Nakulat na rin yung ating black beans. So inuna ko to kasi yung pansit, masarap lang po talaga yung pansit pag mainit. Ito naman ay ilalagay natin sa tray at i-cling wrap natin. Pwede po siyang iinit. Pwede po iinit. Hindi po gaya ng pansit. Hindi na masarap pag iinit. Ngayon para maging makulay, lalagyan natin siya ng atsuete powder. Na hindi makulay. Yan. Mas masarap tingnan pagka medyo makulay. After nyan, lagay na natin tong star anise, tanglad, bell pepper, at siling panigang. Sa huli natin ilagay yung daon ng sibuyas. Madali lang malantayan. Sana panalo. Grabe naman to, dahil pakre-kare. Dami ng sangkap pa. Yan muna natin siyang kumulo sa loob ng 3 minutes para maluto lang yung ating mga sangkap na huling nilagay. Lalo na yung sili. Nagkukumbay na yung lasa ng bell pepper, siling panigang, tanglad. Siyempre, i-add naman natin yung ating daon ng sibuyas or onion leeks. Pagka malalaki, onion leeks. Pag maliliit, spring onion. Pero pares lang yun. Pares daon ng sibuyas. So, add na natin. Worth 20 pesos yung daw ng sibuyas na yan. Medyo mura ngayon kasi mainit ang panahon, pero pag nag-uulan wala ka pong mahanap na ganyan. Kaya kung kailangan mo niya sa pansit palabok ay wala kayong makikita. Halo. English pa ako, hanaw na. So ngayon, hayaan lang natin siya kumulo pa ng another 2 minutes at ready na. So kanina tinikman ko siya, ngayon titikman ko po ulit. Yan, tikman na natin. Ito, meron akong tinidor dito, walang kutsara eh. Napasok pa ako sa loob eh. Yung tinatawag ng mga tinatamad. So ayan. At game. Yan, pagpasensya nyo na mukha ako kung nagmamantika, may pinahid kasi ko dyan na parang antibiotic cream kasi ang dami nagtutubuan na tagyawat sa atin. So ayan, tikman na natin. In fairness ha, mas masarap siya. Walang biro. Parang mas gusto ko na to. Hindi lumasa yung luya na parang ini-expect ko may lasang luya, tsaka yung tanglad. Ini-expect ko po kasi pag may tanglad parang amoy lechon.
Hindi siya so, tapos hindi nakakasuya kasi dun sa black beans, saka yung siguro sa chorizo, tapos mga angang siya. Ayan, itry nyo to mga kabudi, promise, sarap. Mas masarap nga to. Pag pala tomato sauce lang at saka pork and beans ay nakakasuya. Ayan. At isasalin ko na siya sa tray. Pumunta po kasi si nanay doon. Yan, isa po si tita sa nakakatulong din sa amin. Pagka gipit po si mother ay nakakahiram sa kanya, ganun din po ako. At ano po, lalo na po nung nagkasakit si nanay. Yan. Isa po sa tumulong kay nanay. Yan. Yan, thank you Tita Rose. At sa kanyang husband. Ang ganda ng kulay oh. Yummy. So ayan, sasandukin ko na para i-cling wrap ko at mag-start na ako ng pansit bihon. So hindi ko na pakikita sa inyo yung pansit bihon dahil alam niyo naman na yun. Tingnan natin kung makakapag-vlog tayo pag pupunta doon. So ayan, bali yan ay 3 kilos at ano, may chorizo de balbao na 2. Yun, lagay natin yung tanglad dito para makita nilang wow, may tanglad pala. Yan, tanglad. So yan, mag-start naman tayo sa ating pansit guisado. Masarap po. Lalagyan ko lang po muna ng cling wrap. Mag-start naman tayo mga kapudi sa pansit. Papakita. Ayan, para malinaw. Ganyan pala natin yung matika kasi unahin ko muna iperito yung mga squid ball. So, ayan, pirito natin. Okay lang na may masama carrots siya kasi katabi ni carrots. Kasi iaahon din naman natin yan. Wala ganong mahinit din. Okay lang yun, mag-ibisa naman tayo dyan. Excited kasi tayo eh. Ayan. Hindi naman, huwag na masyadong haluin. Hantay natin mag-brown yan. Huwag naman brown na brown. Ano ba yun? Yung parang umalsa. Ayan. Mawala rin naman yung pagdikit niya pag naluto din naman na siya. Lagay natin yung iba. Kasi mainit na mainit, pero yun po dapat. Yan, sabi ni Tita Rose ay okay lang na 7 or 7:30. Tama lang siguro na 7. Kasi nga itong pansit naman ay pahabol niya. Ngayon, iangaw ko na ito dito sa talagyan. Mas maganda sa kawali. Bakit sa kawali? Kasi po, dito rin natin ilalagay yung igigisa nating manok at gulay. Tatappings natin sa pansit. Pag kasi hinalo natin yung mga panlahok o panahog, ay mukhang konti lang yung sahog. Pero kahit marami. Diba? Ngayon, mag-add tayo ng konting oil. Tapos kalahati ng bawang at sibuyas ilagay natin. Tapos kaya lang natin siyang mag-brown. Ititira natin yung kalahati ng bawang at sibuyas at yung kalahati ng celery stalk lalagay natin. Tapos magtitira din tayo kasi doon naman sa pansit yun para lumasa. Bukod na natin ng gisa yung gulang. Kanina gusto ko sana isama na pati yung lahok. Ipaibabaw na lang natin. Para maraming. Yan, medyo brown na yung ating bawa. Yung ibang nakikita ninyo ay yung natustang fishball. Lagay na natin yung chicken breast na in-slice natin kanina. Ito, sinama ko na yung Lego. Sayang din naman yun. Maraming din yun. Timpla na rin to natin ng konting paminta at konting toyo lang. Pampakulay at pampalasa. Isa lang. Tapos, lagyan natin ng toyo. Any brand ng toyo pwede.
konting sabaw ng pinagpakuluan kasi idadagdag na natin yung mga gulay para naman hindi dry yung gulay. Lagyan na natin yung carrots para maunang maluto. Hindi na natin na isama sa gisa yung celery. Tira na lang tayo ng konti para dun sa ano, pansit. Yung chicharo madaling maluto. Pasabay natin sa repolyo. Lagyan din natin ng dahon ng celery, yung gulay. Tapos halo-halo tayo. Yung carrots kahit medyo hilaw, kahit malutong kasi kinakain din naman talaga ng ilaw yan. Pero pagka ang kakain ay may edad na at medyo pustiso na ay okay na yun. Dagdag pa tayo ng konting nagpakuluan ng manok para hindi masunog yung ilalim. Ngayon po ay ilagay na natin yung toyo. Saglit lang po yan. Saka yung chicharo pala. Hindi na ako ng konting chicharo. Nasama na ng konting celery. Simutin natin yung repolyo. Sayang. Kasi na ako medyo madilim na. Hindi na tayo mag-add ng toyo kasi para kulay green yung ating repolyo. Konti pang sakot siya para may sinan yung mga gulay. Kaya hanguin na natin doon sa kawali na mayroong squid ball. Okay na yan, lagay natin dito. Tatapis natin yan. Parang magandang tingnan. Parang naging chapsuy eh, no? Ngayon, lagay na natin yung natitirang sibuyas at bawang. Ihalo na rin natin yung natitirang celery na sanga or stalk. Yung dahon masasama, okay lang naman. Makitira tayong konti eh. Nakasan natin yung apoy para medyo na-toasted ito. Pag medyo magbabrown na yung bawang, tsaka natin ilalagay yung dahon. Tapos lagyan natin siya ng toyo para mag-isa yung toyo. Tapos lagyan natin ng natitirang sabaw ng nagpakuluan ng manok, saka mag-add tayo konting puti pa. Mag-add tayo ng toyo pang pakulay. Konti lang kasi kalahating kilo lang yung ating luluto. Saka importante dyan yung lasa. Isa natin yung toyo, ilagay na natin yung pinagpakuluan ng manok at nag-add na ako dyan ng tubig. So almost 1/4 na lang yung pinagpakuluan ng manok kasi ginamit natin kanina sa gulay. At sinamahan ko na ng tubig para isang buhos na lang. Masarap kasi sa pansit yung medyo ano ba yun, yung hindi tuyo. Ngayon lagyan muna natin siya ng isang chicken cubes. Tapos paminta. Alalay muna tayo sa chicken cubes kasi baka umalat. Mamaya pag kumulo titikman ko muna yung sabaw. Para kung matabang mag-add tayo ng paminta. So ngayon napansin nyo hindi ako gumamit ng benching. Kasi nakalimutan ko. Ayan, paminta. Alam naman kami, mabaking. Dahil natin sa maraming paminta. Palisuya. Hintayin natin yan kumulong-kulong-kulo bago natin ilagay yung pansit. Kulong-kulo na. Ilagay na natin yung bihon. Ito tayo para hindi na bilhin. Pero ako
Ako po, hindi po ako nagbababad ganyan lang. Talaga sa kumukulong sabaw. Inisip ko po ay madaling mapanis ang pansit pagka pag binababad sa tubig. So, balik ka rin natin. Ayan, papatuyo na ang ating pansit. Pero, halatang ano pa, tigas pa. Ayoko ng dry na ganyan, nakakahirin niya pag pinakain. Sarap yung parang sotanghon. Pero hindi siya balagsa. Ayan. Ready na po mga kapudi at salin ko na muna sa tray tapos papakita ko na sa inyo lalagyan ng gulay. Para medyo may clue yung ating video. Masyado nang mahaba. Baka makatulog na kayo. Yan, haluan natin ang sahog. Para dumami lalo. Kasi pagka puro sahog yung nasa ibabaw. Nakalimutan ko i-ano sa kawali. Kasi mas maganda nga yung inahalo. Nakawawa naman yung iba sa sandok eh. Pag una ka sumandok, una mo nasasandok, syempre puro sahog. Puro lahok. Yan, okay na yan. Para lang mayroong konting sahog yung iba. Tapos, toppings na natin ito. Haluin muna natin kasi nasa ilalim yung squid ball. So, nung nakaraan, nilagay ko naman ay kikiam yung squid ball naman. Meron kasi mga tao na ayaw ng kikiam. Yung amoy. Kailangan ng lamok, ng magat. Bongga ang sarap. Hindi natin kay kawali na yun, ginabuto na yun. Nakakaskas-kaskas ka na mabuti. Yan. Tapos, lalagay na natin yung mga kalamansi. So, huwag kayong magalala kung nakalapag dyan yung kalamansi. Linis ko ng mabuti yan kanina. Sinunrox ko pa. So, set na natin yung kalamansi. Time check. 6:35 pa lang. Saktong 7. Nandun na. Lagyan na natin ang cling wrap. So, ito na. Lagay ko na yung kalamansi at kikling wrap ko na siya. Yan. Madali yung pag-cling wrap natin dahil yung binigay sa atin ni Ate Majema. Ayan, shoutout kay Ate Majema. Thank you very much sa cling wrap na easy gamitin. Ayan. Napakarami nang nagamit pero marami pa rin. Very useful. Ayan, para mapanatiling mainit ang pagkain. At syempre, safe sa mga langaw. Ayun. Okay lang na naka-open yung gilid kasi yan lang naman natin dadali sa kabila para mainit pa siya. So, ayan, nakaluto na tayo. Ready na tayo magdala. Maulang umaga po mga kapudi. Ayan, nagbabalik po tayo. Dahil kagabi, hindi po ako nakapagpaalam sa inyo. Hindi po tayo nakapag-closing remarks sa ating vlog kagabi. Doon sa pagkakaluto natin ng balbakwa at pasit bihon gisado. So, ayan, magpapaalam lang po ako. Pero bago tayo magpaalam, ay, ito po. Ito po kasi yung niluto ko kagabi. Ayan, papakita ko lang. Yan, nagtortang talong pa ako. At saka ito yung tuyo. At ito, piritong longganisa. At syempre meron tayong leftover na kanin. Isasangag po natin ngayon. Yan. Tsadan. So yan po yung niluto ko pa kagabi. Hindi ko na lang po na-i-video dahil nalobat na po yung ating mga battery. So wala na akong chance mag-video. At kung sa cellphone naman po ay malabo. So yan, at ikiklips ko rin po dito yung explanation ng
yung binigay po ni Sir Robert Lucena na ano po, yung pondo na pinadala sa akin, kauupo ko pa lang po na bilang pinakapangulo ng mga pangulo ng PTA sa elementary school po dito sa pinapasukan ni Doktora. So, nagpadala po si Sir Robert Lucena. Ayan, bahala daw po ako kung anong project yung gusto kong gawin doon sa pinadala niya. So, ito po yung explanation kung saan po napunta yung pera. At ayan, napakarami pong napakain feeding, 531 na bata. At syempre nakapagpabaon pa po ng fudgy bar at sesto. Ayan, box na sesto at saka malamok. At saka po pak na fudgy bar. So ayan, maraming salamat po Sir Robert Lucena. Ayan, hindi ko po yata na-explain nung mga nakaraang video dahil nagkaroon nga po ng emergency kay nanay. Tapos yung nanganak na yung panganay ko. Tapos yun, nagkasakit to kaya medyo putol-putol yung ating mga video, no. So ayan, i-explain ko po at ayun, magpapaalam na rin po ako. Thank you for watching po. Ingat po tayong lahat at God bless po. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo at panonood sa aking mga videos. So eto, i-click ko na po mga kapudi. At ingat po tayong lahat. Yan, ang ingay po, no, nandito po tayo sa labas na kusina. So ayun po, ingat po tayong lahat. Bye-bye. Thank you for watching. So since gumagawa po ako mga kapudi ng deed of donation, so i-explain ko lang din po, ayan, para po malaman po ni Sir Robert Lucena kung saan nakapunta o napunta yung binigay niya po sa akin na ano may halaga 2,673. Ayan, sponsored po yan via GCash. So actually po, ang sabi sa akin dyan ni Sir Robert ay pwede yung kalahati ay gawin ko kung anong project yung gusto kong gawin sa school, sa pagiging president ng School Parents and Teachers Association po ba tawag dun, or basta SPTA, sorry kung nakalimutan ko, baka mabasa ko. So eto na, so namili kami ng sangkap. Ayan, yung kada grade, ayan, grade 6, 600, tapos ito yung natira, tapos ito yung pinagbilan. Ang nagawa nung grade 6 ay 27 bote, 1,080. So yan po ay naka-vlog. Yan po, kaya hindi ko na po i-explain lahat. Naka-vlog po lahat, pati yung kung magkano yung naging benta. So dito, kaya less ay wala pang pumapasok na benta. Puro ano po kami dyan, puro gawa ng sukang pinakurat at sabay feeding. So ang total po na na-feeding sa 2,673 pesos ay, mamaya ko na po i-explain yan kasi para dun po kasi sa feeding talaga yan. Ito po, ayan, thank you po kay Sir Robert dahil tayo po ay nakapagpa-feeding ng 531 na total ng mga bata na students ng JBY Barangay San Roque. JBY meaning ay Doña Josefa B. Casiano Memorial School. So ito po lahat ng bata at yan po ay nakapost sa aking Facebook. Hindi ko po siya na i-vlog yata yan. Ka-Facebook lang, ayan. Ayan, documented po yan. Day 1, Day 2. Day 1 po, ayan, Day 7 ay grade 6. Grade 6. Day 6 ay grade 5. Pababa po siya. Pero nauna po ay kinder. So ayan, lahat po yan. So tapos yung iba po ay eto, yung natirang pera ay nagpa ano kami, yan o, free pabaon. Yan, namili po ng kada grade level from kinder hanggang grade 6, kaya lang kinulang na po kami ng pondo dahil negative pa po kami ng 600. Syempre po hindi naman po yan, ba tayo, hindi po lahat ng parents ay available ng magbenta ng sukang pinakurat. Siyempre po, may ano po tayo dan, may ano ba tawag dun? May due date kasi hindi po tayo pwedeng palaging nasa school dahil siyempre kailangan din natin maghanap buhay para sa pangkain natin araw-araw. At siyempre yung iba may mga alagang nanay na may sakit or mga anak sa bahay. Yan. So, yun, hanggang dun po natapos yung aming project at ito po yung
Ayan, yung mga picture na paggawa ng sukang pinakurat. From kinder to grade 6. So, ito po yung ating para malaman ko saan napunta yung pera ni Sir Robert. So, ayan po. Yan po na-explain po yan kada gawa ng sukang pinakurat. Naka-vlog po yan kung magkano yung nag-imbenta at magkano naging pera. So, ang i-explain ko lang po kasi ay ito. So, 2,300 po yung natitirang pera na pinagbilan o naging kita kapapaikot ng sukang pinakurat. So, 2,300 na yon, less na po doon yung 531 na napakain natin araw-araw na mula kinder hanggang grade 6. Napapiding natin ng libre dahil kay Sir Robert Lucena. Yan, maraming salamat po. Kakapaikot po natin ng puhunan ni Sir Robert na 2,673. Ang napakain natin ay 531 student times 10 pesos. Sa 10 pesos lang po ang computation is 5,310. So nakita nyo nga po, nag times 2 ngayon, meron pa siyang 2,300 na natira. So ang ginawa po namin ay namili kami ng 18 sesto na 18 box na sesto, 18 na packs na buo na biskwit, yun po yung Rebisco chocolate. So yun po ay pinamigay namin bawat grade level, dalawa-dalawang estudyante. Yung pipiliin na wala po talagang pambaon. So hindi na po namin natagpos yan dahil nag-negative pa po kami ng 332, sorry. 332, so yan, pinaluwal ko na po yan. Okay lang naman po, kumbaga parang yun na rin po yung ating share sa ibinigay ni Sir Robert na puhunan. Pero at least po, ang daming nakinabang. Buong estudyante ng JBY po ay nakinabang sa ano ba tamang term sa nakinabang? Baka pangit naman po pakinggan yung nakinabang. Benefits, ayan. 531 ang nag-benefits ng mga student ng JBY Casiano. So ayan, maraming salamat po Sir Robert. At ayan, nagkaroon pa tayo ng free pabaon sa mga bata. So yun, in-explain ko lang kasi po hindi ko na po siya na-explain nung mga nakaraan dahil nga po nung na-opera si nanay. So ayan na, kasi naggagawa po kami ng report ng deed of donation, kaya yan po ay transparent po tayo dyan. At ayan po, yung mga pirma po yan. At eto, ayan, yan po, 2.6 po ang nakasaad dyan. Hindi ko na po nilagay yung gutal, pero nagamit naman po yun. So ayan, na-explain ko na po. Siningit ko lang po sa ating vlog today para may update naman po si Sir Robert nang hindi po siya nag-iisip. Pero alam ko po malaki tiwala sa akin ni Sir Robert at nung iba pa po nating supporter at viewers po dyan. So ayan, thank you po.